Magandang gabi mga kapatid. So tayo po ngayon ay magpapatuloy po sa ating paglalakbay dito po sa aklat ng Genesis, aklat ng simula, the Book of Origin. Dito po sa ating mga kakabsat, maayong gabi, kakabsat, naimbag na gabi, kada kayo amin, kakabsat, so sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, magsuon, sa ating po mga kapatid at kaibigan dyan sa Bicol area, Diyos maray na bangki sa Intugabos. Yan po sa mga Pangasinan, Masanto, Sialabi. Yan sa may Romblon, sa Carabao Island. Maya da gabi. Andito po sa amin, Maya pa Beng. Yung po mga provincial ng Romblon, iba-iba po salita doon. Bawat bayan, kumisan iba yung salita sa susunod na bayan. Ano po? Pero ang official language ay Tagalog kasi kasama pa ng Region 4B. So atin pong tatalakayin, pag-aaralan po sa gabing ito ay ang Genesis chapter 29 verses 31 to 35 at ang buong Genesis chapter 30. Hindi ko alam kung masasakop pa natin yung Genesis chapter 31. Yung pag-alis po ni Jacob sa lupain ni Laban. So dito po sa ang ating paksa ngayon ay ang mga anak ni Jacob. So ito po yung mga 12 lalaking anak ni Jacob at yung isang babaeng anak ni Jacob. Ano po? Ito po ay isang kasaysayan ng bunga ng pagkakaroon ng maraming asawa. Si Jacob po ay may 2 asawa at 2 aliping asawa o concubines. Ito nagbunga po ng 12 anak na lalaki at isang anak na babae. Ito 12 tribo ng kalalakihan, ito naging 12 tribo ng bansang Israel. Yung pong babae ay ang lahi niyan ay sasama sa asawa niya. So kaya hindi po sa kabila doon sa 12 kan ni Israel. Ano po? So mahalaga po itong bahaging ito sapagkat sinasabi lang sa atin sa nagmula. Yung 12 tribo ng bansang Israel. So, unang-una makikita natin sa konteksto ng mga kabanata ng ating pag-aaralan, ang talagang iniibig ni Jacob ay si Rachel. Alam po, hindi si Leah. Alam po natin sa ating pinag-aralan kagabi, ay ipinilit lang po si Leah ni Laban dahil yung di umano yan ang kailang kaugalian sa lugar na yun. Hindi bibigay ang bunso maliban na may bigay muna yung panganay. So sa isang banda siya po'y dinaya ni Laban si Jacob na hindi gan sinabi. At nakapaglingkod tuloy siya 14 na taon para lang makuha ni Jacob si Leah, si Rachel. So ito ang sitwasyon rito, mas iniibig ni Jacob si Rachel kaysa kay Leah. Kaya dito po sa verse 31, na makita ng Panginoon na si Leah kinapootan. He was unloved. Binuksan niya ang kanyang bahay bata. Subalit si Raquel ay baog. Ibig sabihin, makikita natin by necessary inference na kaya ng lalaking may maraming asawa, kinakailangan meron siyang kakayahan na mahalin niya ang mga asawa niya na pantay-pantay. Kaya po ang Diyos ay biniyayaan niya si Leah sapagkat nakita niya sa iniibig ni Jacob. She was unloved. So yung makikita ninyo rito, napakahirap na sitwasyon ng palang ganyan. Hindi po katulad ng inaasam ng mga kalalakihan na sana magkaroon sila ng maraming asawa. Hindi po madaling sitwasyon yon. Makikita namin sa kasaysayan na ito na maraming komplikasyon sa ganong klaseng sitwasyon na nagkakaroon ka ng maraming asawa. Pasinin po natin, hindi po factor yung kayo nag-iibigan para kayo maging mag-asawa. Dito po sa pagkakataon na ito, si Jacob, hindi niya iniibig si Leah, pero sila ay mag-asawa.
Sila po ay officially magkasama. Katulad rin po ni Jacob, the Rachel, ay mag-asawa. So sinisira ng sitwasyon na ito, ng kaisipan na ang isang lalaki na bahay, pag sila mamahalan at sila sumampa sa harapan, mag-asawa na sila, hindi po yun ang makikita natin. Kung totoo po yan, si Jacob at si Leah ay hindi mag-asawa. Sapagkat hindi iniibig ni Jacob si Leah. At gayon din si Isaac at si Rebecca hindi mag-asawa dahil hindi man sila magkakilala in the first place. Walang pag-ibig na ang kanilang relasyon. Dahil hindi mo sila magkakilala. So, yun po makikita natin dito. So, sa verse 32, naglihi si Leah at nanganak ng isang lalaki. So, dahil nga po siya ay kinapuotan ng Diyos, ay ni Jacob, at hindi iniibig o minamahal, siya po ay kinasiyan naman ng Diyos. Kaya nagkaroon siya ng anak na lalaki. At ang pangalan niya ay Reuben. Sa English po ay R-E-U, Reuben. Pero sa ating Tagalog, Ruben. Nakita yung malaking pagkakaiba. Anong ibig sabihin ng pangalan yun? Makikita natin sa mga anak ni Jacob, lalo na po yung kalalakihan, merong kahulugan yung mga pangalan nila. Hindi katulad po sa panahon natin ngayon, walang kahulugan merong kahulugan yung mga pangalan. Maliban lang yung pangalan ko kasi yung pangalan ko nimbento lang. Pero may mga kahulugan din po yung mga pangalan po. Ganon din ng panahon na yun. Sabi rito, sapagkat tinignan ng Panginoon ang aking kapighatian, kaya't ngayon mamahalin ako ng aking asawa. So, yung una, hindi siya iniibig ni Jacob. At pagka makita natin naging asawa mo na yung babae, kailangan siya mahalin. Pero dito, sabi rito, dahil nagkaroon na siya ng anak, baka siya mamahalin ni Jacob. Ganyan. So, yun ang panganay nila. Si Reuben, yung makikita natin. Na ibig sabihin, tinignan ng Panginoon ang kanyang kapigatihan. Reuben, ganyan. Ibig sabihin, makikita rin po natin ito, ang relasyong sexual, hindi na nga hulugan na mahal o iniibig ng lalaki yung babae. Sila po yung nagkaroon ng relasyong sexual dahil sila yung mag-asawa. Hindi siya dahil lang siya po ay si Leah ay iniibig ni Jacob. Kaya kahit pagkataas po ng kailang na naging mag-asawa na sila, hindi pa rin iniibig ni Jacob si Leah. Pero meron silang relasyong sexual. Ano po? Dito po rin makikita natin ang malaking komplikasyon ng ganitong sitwasyon. Paano ito yung problema ng pantay-pantay na pagmamahal at pagbibigay ng atensyon. Napakahirap niyan kung marami kang asawa. Ano po? Sa verse 33, muli siya naglihi at nanganak ng isang lalaki at sinabi, narinig ng Panginoon na ako'y kinapopotan, ibinigay rin niya sa akin ito. At tinawag niyang Simeon. So, Simeon, kanya sapagkat siya'y kinapopotan, kaya binigyan pa siya ng anak ng Diyos. So, Simeon ang pangalan. Yan ang pangalawa. Muli siya naglihi at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, ngay, makakasama ko ng aking asawa sapagkat nagkanak ako sa kanya ng tatlong lalaki. Kaya't ang kanyang pangalan ay Levi. So, makikita niyo sa pangungusap na ito, there is a necessary implication na ang kasama ni Jacob ay si Rachel, hindi si Leah. Ngayon, dahil nagkaroon siya ng tatlong anak, makakasama na siya ng kanyang asawa. So, may implikasyon na ang kasama ni Jacob ay si Rachel. Ano po? Verse 35, nagkaroon naman. At muli siya naglihi at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, ay pupurihin ko ng Panginoon. Kaya tinawag niyang Judah at hindi na siya nanganak. Hindi ibig sabihin na hindi na siya makakanak. Ibig sabihin, nahinto lang siya sa panganganak. Kasi may ganong sitwasyon sa mga babae. Kung minsan, pasamantala silang hindi magkakaroon anak, but later on, sila pa rin ay manganganak. So, Genesis 30, titignan natin yung ibang mga anak ni Jacob. So, 4 na yan. Si Reuben, si Simeon,
si Levi, at si Judah. Apat na yan. Dito po sa 30 verse 1, na makita ni Raquel na hindi siya nagkakaanak kay Jacob. Ito ang kabalintunaan ng dalawang magkapatid. Si Raquel ang iniibig ni Jacob pero wala siyang anak. Si Leah na kinapopuotan ni Jacob, siyang may maraming anak. Apat na versus 0. Nang makita ni Raquel na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ay nainggit siya sa kanyang kapatid. Ganun totoo po talaga yan. Yung mga hindi nagkakaanak, nainggit sila sa may mga anak, siyempre. At sinabi niya kay Jacob, bigyan mo ako ng mga anak, at kapag hindi, ay mamamatay ako. Dito rin po natin makikita na hindi pagkakaroon ng anak ay isang kahihiyan para sa isang babae. Sa katumpas na siya mamamatay dahil sa kahihiyan na hindi siya nagkakaroon ng anak. So ito po ang babae na iniibig at minamahal ni Jacob, pero hindi siya nagkakaanak at dahil dito nagkakaroon siya ng kalungkutan dahil hindi siya nagkakaroon ng anak. So siya naiinggit kay Leah na hindi iniibig ni Jacob dahil si Leah po ay nagkaroon ng apat na anak kay Jacob. So dito natin makikita na meron ng kakaroon na sila ng kompetisyon at inggitan sa isa't isa. Nainggit sila kay Rachel o kay Raquel dahil siyang iniibig at pinamahal ni Jacob. Nainggit naman si Raquel dahil sila ay nagkakaroon ng anak at siya hindi. Pero ang plano ni Raquel, ganito. Pero nagalit muna si Jacob. Kahit nag-alam ang galit ni Jacob laban kay Raquel. At sinabi niya, Jacob ay nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata. So dito natin makikita ang nagbibigay ng anak ay ang Diyos. Kaya nga po sabi sa Psalm 127, children are a heritage from the Lord. Kaya hindi sabi niya, kung wala akong magagawa dyan kung hindi ka nagkakaroon ng anak. Hindi naman ako Diyos kanya. Para na nagkait sa iyo bahay bata kanya. Hindi naman akong gumawa, sabi ni Jacob. Sabi nga po yung Diyos ang nagbibigay ng anak. Sabi ko nga, children are a heritage from the Lord. Dito po Psalm 127 sa talatang 3. Narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Kaya gayon na lang po ang kalungkutan ni Raquel na hindi pagkakaroon ng anak. At ang ginawa po ni Raquel, ibinigay niya ang kanyang aliping si Bilha kay Jacob upang magkaroon si Raquel ng anak sa pamamagitan ng Bilha. At sino naalala natin dito? Naalala natin si Sarai na binigay niya si Hagar kay Abram para magkaroon siya ng anak sa pamamagitan ni Hagar. Unfortunately, si Hagar ay nagmamalaki laban sa kanyang Panginoon nung nagkaroon siya ng anak kay Abram. Sa 3 kabanata o talata, sinabi niya, narito ang aking alilang si Bilha, sumiping ka sa kanya upang siya manganak para sa akin, at na magkaroon din naman ako ng anak sa pamamagitan niya. Ito yung dakilang sakripisyo na ginawa ni Raquel para magkaroon lang siya ng anak. Ibinigay niya ang kanyang alipin para masipingan ni Jacob para lang siya magkaroon ng anak sa pamamagitan ng kanyang alipin. Kaya ibinigay niya ang kanyang alilang si Bilha bilang isang asawa at sinipingan siya ni Jacob. Kaya't naglingi si Bilha at nagkaanak kay Jacob ng isang lalaki. Sinabi ni Raquel, hinatulan ako ng Diyos. Pinakinggan din ng aking tinig at binigyan ako ng anak. Tinawag niya ang kanyang pangalan na Dan sapagkat pinakinggan ng Diyos ang kanyang tinig at binigyan siya ng anak. So ang pangalan po niya ay Dan. So ano po natin? Si Reuben, Simeon, Levi, Judah at ngayon si Dan. So si Dan po ang panglimang pinakamatanda. Sa 7, muling nagli si Bilha na alila ni Raquel o ni Rachel at ipinanganak ang kanyang kalawang anak kay Jacob. Sinabi ni Raquel, ako'y nagkipagbuno ng matinding pakikipagbuno sa aking kapatid at ako'y nagtagumpay
Kaya tinawag niya ang kanyang pangalan na Naphtali. So nakipagbuno siya ng matinding pakikipagbuno sa kanyang kapatid. Dito natin makikita, mayroong kompetisyon na umusbong sa pagitan ng dalawang magkapatid. Ito ay isang natural complication ng pagkakaroon ng maraming asawa. Siyempre magkakaroon ng kompetisyon sa mga babae para makuha ang atensyon at pagmamahal ng kailang asawa. Yun po isang natural consequence ng ganitong sitwasyon. So ulitin natin, si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Dan, at si Naphtali. Verse 9, tingnan nyo yung epekto nito kay Leah. Na makita ni Leah na siya huminto na sa panganganak, kinuha niya si Zilpah na kanyang alila at ibinigay kay Jacob bilang asawa. Kaya si Zilpah na alila ni Leah nagkanak ng isang lalaki kay Jacob. Sinabi ni Leah, mabuting kapalaran. At tinawag niya ang kanyang pangalan na God. G-A-D. So ngayon, si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Dan, si Naphtali, at ngayon ay si God. Ipinanganak ni Zilpah na alina ni Leah ang kanyang kalawang anak kay Jacob. At sinabi ni Leah, maligaya na ako. Tatawagin akong maligaya na mga babae. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Asher. So ito, makita niyo ang kompetisyon. So ulitin natin, si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Dan, tapos si Naphtali, tapos si Gad, ngayon ay si Asher. Excuse me mga kapatid. Ikalabing-apat na talata. Nang panahon ng paggapas ng trigo, humayo si Reuben, so ito panganay ni Jacob at ni Leah, at nakatagpo ng mandragora o mandrakes sa bukid at dinilama ngayon kay Leah na kanyang ina. At sinabi ni Raquel kay Leah, sana bigyan mo ako ng ilang mandragora ng iyong anak. At kaya sinabi, maliit pa bang bagay na kinuha mo ang aking asawa? Ibig mo pa rin bang kunin ang mandragora ng aking anak? Ito mo itong klaseng pangungusap sa pagitan ng magkapatid ay nagpapakilala, hindi sila nag-uusap. So hindi magandang relasyon nila. Yun din po ang natural consequence ng polygamy. There is a natural competition sa pagitan ng mga asawa. Siyempre, natural lang po yun. Yung mandragora po yung mandrake. Ano po yung nag-research tungkol sa halamang ito? Sabi po rito, mandrake is mentioned in the Bible. Ito nga pong pagkakataon na ito, Genesis chapter 30, verses 14 to 16. And its biblical use is generally attributed to its supposed fertility power. So ito pala yung na kung ikay maugay, magiging ikay magkakaroon ng pagkakataong mga anak. Sufficient evidence is found to conclude that the appearance of this plant on the biblical scene is not due, as was commonly believed, to alleged magic power of its roots, but to the unique fragrance furnished by the fruits of mandrake. It seems that the scripture clearly connects the fragrance of mandrake with sexuality, which is the only known account of direct link between odor and human sexual response. So yun po ang mandrake, hindi rin siya pagkain. Actually, may nagsasabi nito yung lason, ano po. So ito ang dahilan, marahil, baka si Rachel ay interesado sa mga mandragora o mandrakes na nakita ni Reuben. Para lalo siyang mahalin ni Jacob. Ano po. Makikita natin ang pakiramdam ni Leah nung mapangasawa rin ni Jacob, si Rachel, ay nagaw ni Rachel si Leah kay Jacob, which is not true. Sabi nga kasi niya rito, maliit pa bang bagay na kinuha mga kasawa? Hindi totoo yun. Ang totoo, siyang kumuha kay Jacob dahil dapat ang magiging asawa ni Jacob ay si Rachel, hindi si Leah. At hindi si Rachel ang may kasalanan, kundi ang kailang amang si Laban. Dahil imbes na si Rachel ang ibigay, si Leah ang binigay para magiging asawa ni
ako. So, hindi kasalanan ni Rachel yan. Ano po? Hindi rin kasalanan ni Rachel na siyang iniibig niya ako at hindi si Leah. So, ito po makita niyong mapait na relasyon ng dalawang magkapatid dahil lamang kay Jacob. Sa ikalabing-anim, nang dumating si Jacob mula sa bukid noong hapon, sinalubong siya ni Leah at sinabi sa kanya, sa akin ka dapat sumiping sapagkat ikaw ay aking inupahan sa pamagitan ng mandragora ng aking anak. At sumiping nga siya sa kanya ng gabing iyon. Si Jacob ay lalaki, mga kapatid. Kaya't pinakinggan ng Diyos si Leah at sinaglihi at pinanganak kay Jacob ang kalimang anak. Sinabi ni Leah, binigay sa akin ng Diyos ang aking iniupa sapagkat ibinigay ko ang aking alila sa aking asawa at tinawag niya ang kanyang pangalan na Issachar sapagkat siya inupa kanya. So yun po ang ikalimang anak ni Leah kay Jacob. At muli naglihi at kanyang ipinanganak kay Jacob ang ika-anim na anak nilang dalawa. So, ilan na yan? Ika-anim sa pati yung dalawang anak, 4 na anak sa mga kanila. So, kung yan ay ika-anim, pang-10 na yan, mga kapatid. Muling nagli si Leah at kanyang ipinanganak kay Jacob ang ika-anim na anak. At sinabi ni Leah, binigyan ako ng Diyos ng isang mabuting kaloob. Ngayon, pararangalan ako ng aking asawa sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 6 na lalaki. At tinawag niya kanyang pangalan na Zebulun. So ulitin natin, si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Dan, si Naphtali, si Gad, si Naphtali, tapos si Asher, tapos si Issachar. Yan po yung ka-6. Pagkatapos ay si Zebulun. So yun po ay 10 na. Ngayon, makikita natin, nagkaroon sila ng babae sa verse 21. Sa verse 16, pansinin po natin, saan ka dapat sumiping sapagkat ikaw ay aking inupahan. Simple ito papakita sa atin na si Jacob ay uminto na magkaroon ng relasyon sexual kay Leah. Or, mayroong schedule sa mga babae. Marahil dapat doong gabing iyon ay si Rachel ang kasama ni Jacob, pero instead ay si Leah dahil binayaran niya si Rachel sa pamagitan ng mandragora o mandrakes. Tignan niyo ang mga maliliit na bagay na nagpapakita sa atin na hindi pala maganda yung gano'n, na marami kang asawa, maraming komplikasyon, maiipit yung lalaki dyan. Magpag-aawayan ka ng mga asawa mo kung hindi maayos ang iyong pamamalakad sa mga asawa mo, di ba? Sa 21, pagkatapos niya nanganak siya ng babae at tinawag ang kanyang pangalan na Dina o Dinah. Si Dinah ay hindi kabilang sangka ng Israel kasi kung sino na pangasawa niya, doon siya sasama ng lahi. Tulad sa panahon natin ngayon, kapag ka babae ang anak mo, sasama siya sa asawa niya. Ang magiging pangalan niya ay ang asawa niya. Pero kung lalaki, ganun pa rin ang pangalan niya. So, ang nagbibigay ng pangalang pamilya ay lalaki, hindi yung babae. Ngayon din ang panahon na yun. Pag babae, alakang lahi. Sasama ang magiging lahi mo sa lahi ng iyong asawa. Yun ang makikita natin. 22, ito ngayon. Inalalang Diyos si Rachel at pinakinggan siya at binuksan ng kanyang bahay bata. So sa ibaong, totoo yun. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan. Tandaan natin. So binuksan niyang bahay bata ni Rachel. Siya naglihi at nanganak ng lalaki at kanya sinabi, inalis ng Diyos sa akin ang aking pagiging kahiyahiya. At kaya tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinasabi, naway dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak, si Joseph. So ilan na sila? 11, ano po? 11 na sila na magkakapatid. So ito po ay maliwanag po rito na isang kahihiyan pagka babae din nagkakaroon ng anak. Pagka babae po ay maog at din nagkakaanak, ito po ay nakakahiya. So tinialis po ng Diyos ang kahihiyan ni Rachel, nagkaroon siya ng anak.
ng isang anak. Ito po sa Genesis chapter 31, meron pa tayong oras. Sa unang unang talata, narinig ko ang mga salita ng mga Laban na nagsasabi. So, matagal na siya. At least, mabibilangin po natin, 14 na taon, more or less, na si Jacob sa lupain ng Haran. So, ito makikita natin dito. Ano po? Tumatagal na sa lugar po ng Haran. Narinig ni Jacob ang mga salita ng anak ng Laban na nagsasabi, kinuha ni Jacob ang lahat ng sa ating ama. Mula sa ating amay, tinamo niyang lahat ng kanyang kayamanan. Na hindi totoo sapagkat ito pinagtrabahuhan ni Jacob at nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Jacob at ni Laban hinggil sa kanyang kabayaran, sa kanyang paglilingkod. Nakita ni Jacob ng pagturing sa kanyang Laban na hindi nakagaya ng dati. Kahit sinabi ng Panginoon kay Jacob, bumalik ka sa lupain ng iyong mga ninuno at sa iyong kamag-anak at ako'y kasama mo. Itong sitwasyon na ito na po ay may conflict na sila. Dahil po sa pag-aari. Ito yung conflict of interest. Sa pagkakataon na ito ay mga kawan ng mga hayop. Dahil dumarami na rin ang pag-aari ni Jacob. Na po mga kapatid. Ang kaisipan ng mga anak ni Jacob ay mali dahil itong mga hayupan ni Jacob ay kabayaran ng kanyang paglilingkod kay Jacob. Makikita natin. Wala siyang ninakaw kay Laban. At si Laban, nagbago ng kanyang pakikitungo kay Jacob. Hindi sinabi sa atin kung bakit. Marahil nararamdaman din niya na mas pinagpala si Jacob kaysa sa kanya. Marahil gano'n. Pero hindi sinabi sa atin. So, sabi ng Diyos kay Jacob, bumalik ka sa lupain mo kanya. Hindi siya maaaring manatili sa Haran. Dahil ang pangakong lupain na ibibigay sa kanya ay lupain ng Kanaan. Alala po natin na ang kanyang pagimpil o pagtigil sa Haran ay pansamantala lamang para makatakas lang siya sa galit ni Esau dahil sa pandarayang ginawa niya hinggil po doon sa basbas. So, to escape the anger of Esau, kaya pinapunta siya sa Haran at magkaroon din siya ng asawa kanya. Dito po sa Genesis chapter 37 verse 42. Ngunit ang pangsalita ni Esau na kanyang pangalan na ibalita kay Rebecca, kaya sinagsugo at pinatawag si Jacob na kanyang bunso at sinabi sa kanya, inaaliw ng iyong kapatid ang sa kanyang sarili sa pagpaplano kay patayin. Ngayon anak ko, sundin mo aking tinig, bumangon ka, tumakas ka patungo sa aking kapatid na si Laban na nasa Haran. Tumigil ka sa kanya ng ilang araw hanggang mapawing galit ng iyong kapatid. Hanggang sa mapawing galit sa iyo at ng iyong kapatid, malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Pagkatapos magsusuga ko at papasundo kita mula roon. Bakit kailangan kapwa kayo mawala sa akin ng isang araw? At sinabi ni Rebecca Isaac, ako'y yamot na sa aking buhay dahil sa mga anak na babae ni Het. Kung si Jacob ay mag-aasawa mula sa mga anak ni Het, nagkaya ng mga ito mula sa mga anak ng lupain, ano pa ang kahulugan ng buhay sa akin? So, hindi maganda ang pag-uugali ng mga tao sa kapaligiran nila, lalo yung mga kababayan. Tumagal ito ng 14 na taon at naragdagan pa dahil nga po sa naglingkod si Jacob kay Laban para sa kanyang dalawang asawa, 14 years. Kaya dahil sa problema na ito, kinausap ni Jacob ang kanyang dalawang asawa. Kaya si Jacob ay nagsugo at tinawag si Raquel at Leah sa bukid na kinaroroonan ng kanyang kawan. Sinabi sa kanila, nakikita ko ng pagturing sa akin ng iyong ama ay hindi na gaya ng dati. Subalit ang Diyos na aking ama ay kasama ko. Nalalaman ninyo aking buong lakas ay pinaglingkod ko sa iyong ama. Subalit dinaya ko ng iyong ama at binago aking sahod ng 10 ulit. Subalit hindi siya pinahintulutan ng Diyos na gawan ako ng masama. Kapag sinabi niyang ganito, ang mga may batik ay magiging sahod mo kung magkagay na ang anak ng lahat ng kawan na may mga batik. Kapag sinabi niyang ganito, ang mga may guhit ang magiging sahod mo kung magkagay ng lahat ng kawan ay nanganganak na may mga guhit. Sa gayon nalis ng Diyos ang mga hayop ng iyong ama at binigay sa akin. So yun po isang miracle ng Diyos. Kung sasabihin ni Jacob, yung may batik ang sayo,
Lahat ng ipinapanak may batik. Pag sinabi ni Laban, yung ah, may guhit kanya, yung may guhit ang lalabas lahat. Kanya. So yun naging kumayaran ni Jacob. Kaya kagagawan ng Diyos yun. Pinagpapala niya si Jacob. Kaya eventually, mas marami hayupan si Jacob kaysa kay Laban marahil. Kaya nagbago ang turing ni Laban kay Jacob. So, ang anghel ng Panginoong Diyos, dito na naman po yung anghel ng Diyos. Ang anghel ng Diyos ay nagsalita sa akin sa panaginip ako, at sinabi ko, narito ako, at kaya sinabi, tignan mo, at ang iyong makikita ng lahat ng kambing na nakikipagtalik sa kawan na may guhit, may batik at may dungis, sapagkat nakita ko lahat na ginagawa sa inyo Laban. Tingnan nyo to, magandang pag-aralan talaga ito eh. Ang anghel ng Diyos ay nagsalita. Pero sino nagsasalita at sino siya? Ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahiran ng langis ang haligi, at doon ka gumawa ng panata sa akin, na ako ang magiging Diyos mo kanya. Tumayo ka ngayon, lumabas ka sa lupain ito, at bumalik ka sa lupain na sinilangan. Ito ang anghel ng Panginoon, pero sabi niya akong Diyos ng Bethel kanya. So hindi siya anghel. Sa literal na kahulugan. At inutosan niya siya kung nabalik na sa Kanaan. Napasinin po niyo, hindi ito madaling utos. Approximately 916 kilometers yun. Malayo yun. At kung isipin mo, dadalhin niya ang hayop niya, dadalhin kasama niya kayong mga anak at kanyang mga asawa, at may panganib sa daan. So, hindi ito madaling utos. Ngayon, dito po si Kalabing-4. Nagsisagot si Raquel at Leah at sinabi sa kanya, mayroon pa bang natitirang bahagi at mana para sa amin sa bahay ng aming ama? Bakit ganito ang tanong nila? Wala natira. Wala silang natirang mana sa kanyang ama. Kaya, marami din ang ginawa ng Diyos. Hindi ba niya tinurong kaming na mga taga-ibang lupa? Ibang bayan? Sapagkat ipinagbili niya kami at inubos na rin niya ang aming salapi. So ipinagbili ni Laban si Rachel at si Leah kay Jacob. Pero ipinagbili at inubos na rin niya. So wala na natitira ngayon. Lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay para sa amin at para sa aming mga anak. Kaya ngayon yan, gawin mo ang lahat ng sinabi sa ng Diyos. So kahit itong mga anak niya, kinikilala yung pandarayan ng kailang ama. Pero dito sa pagkakataon ito, magkakasundo sila. So, sabi niya, kunin mo yung inalis ng Diyos sa aming ama. Yan ang mana para sa amin at para sa aming mga anak. Ngayon, gawin mo ang lahat ng sinabi sa ng Diyos. Na tumayo si Jacob at pinasakay sa mga kamelyo ang kanyang mga anak at asawa at kanyang dinilang lahat ng mga hayop at ang lahat na pag-aari na kanyang natipon, ang hayop na kanyang natipon sa Padam Aram, upang pumunta sa lupain ng Kanaan kay Isaac na kanyang ama. Buhay pa si Isaac dito, mga kapatid. Pipasinin po natin si Jacob ang puno ng kanyang sangbahayan. Pero kinukuha pa rin niya ang kaisipan ng dalawa niyang asawa. Pasinin natin yung mga alipin, di wala sila. Yung dalawang asawa lang niya, po. So, mga babaeng asawa, may makakatulong sila sa kailang mga asawang lalaki sa ganitong paraan. They can give their thinking or opinion sa isang bagay at sila pa rin magpailalim. So itong dalawang ito, binigay nilang kailang iniisip, pero nagpapailalim pa rin sila kay Jacob. So makikita natin. So in verse 16, sinasabi ng mga anak ni Jacob, ni Laban, ito ang dahilan bakit ginawa ng Diyos yung ginawa niya. Para maituwid lamang ang panglalabang na ginawa ni Laban laban kay Jacob. Siyempre, si Jacob ang kinasya ng Diyos at hindi si Laban. Pansinin po natin yan. Hindi si Laban ang kinasya ng Diyos, kundi ang si Jacob. Sa 19, si Laban ay umayaw pagkupitan ng kanyang mga tupa at tinakaw naman ni Raquel ang mga Diyos ng sangbahayan ng kanyang ama. At tinaya ni Jacob si Laban na Arameo sapagkat hindi
sinabi sa kanya na siya ay tatakas. Kaya tumakas siya, dala ng kanyang ari-arian, sa ituwid sa Ilog Euphrates at pumunta sa maburo na lupain ng Gilead. So hindi niya sinabing aalis siya dahil pag aalis siya, siya po ay ahad lang ang tiyak ni Laban. Tulad ng may ilang beses niyang ahad lang siya kasi siya parang nakikinabang siya kay Jacob Mga matli, ngayon parang natatalo siya kay Jacob. Na ikatlong araw ay nabalita ni Laban, tumakas siya si Jacob. So hindi sila magkalapit. Ano po? Kaya't pinagsama niya ang kanyang mga kamag-anak at hinabol siya sa loob ng 7 araw hanggang sa kanyang inabutan siya sa bundok ng Gilead. Subalit, ang Gilead po ay marahil, kung ito yung Haran at ito yung Euphrates River, nandun ang Gilead sa kabila. Subalit dumating ang Diyos kay Laban na Arameo sa panaginip sa gabi at sinabi sa kanya, ingatan mo huwag ka magsalita kay Jacob ng mabuti o masama. Inabutan ni Laban si Jacob na itirik na ni Jacob ang kanyang toldo sa bundok. Si Laban, pati ang kanyang mga kamag-anak ay nagtirik din sa bundok ng Gilead. So meron din silang toldo roon. Sinabi ni Laban kay Jacob, anong ginawa mo? Dinaya mo ako, dinala ang aking mga anak na babae na para makabiyag ng taba? Bakit kalihim na tumakas at dinaya mo ako at hindi ka nagsabi sa akin? Nahihatid sana kita na may pagsasay at awitan, may tambon at may alpa. Hindi man lamang ipinahintulot sa akin na mahalikan ng aking mga anak na lalaki at babae. Ang ginawa mo isang kahangalan. Nasa aking kapangyarihan ang gawang kayo ng masama. Ngunit ang Diyos ng inyong ama, siyempre yun ay lugar ni Laban. Ngunit ang Diyos ng iyong ama ay nagsalita sa akin kagabi na sinasabi, ingatan mo huwag ka magsalita kay Jacob ng mabuti masama man. Kahit kailangan mong umalis sapagkat nasasabi ka na sa bahay ng iyong ama, bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos? Hindi natin alam ba't ginawa ni Raquel yun. Ito po isang palaisipan. Hindi natin alam kung sila Raquel at si Leah sumasamba din sa Diyos na sinasamba ni Jacob, na sinasamba ni Isaac at sinamba ni Abraham. Ano ang interes niya para kunin niya yung mga Diyos-Diyosa? At ito nang papakita sa atin na si Laban ay hindi sumasamba sa tunay ng Diyos dahil meron siya mga Diyos. At sumagot si Jacob kay Laban, sapagkat ako'y natakot, inisip ko na baka kunin mo ng sapilitan sa akin ang iyong mga anak. Kahit ngunit kanino mo man matagpuan ang iyong mga Diyos ay hindi mabubuhay sa harapan ng ating mga kamag-anak, sapagkat kamag-anak ni sila Laban, tandaan po natin. Ituro mo kung anong iyong na nasa akin, kunin mo yun. Hindi nalalaman ni Jacob na si Raquel ang nagnakaw noon. Kaya pumasok si Laban sa tolda ni Jacob, Leah, at ang dalawang kanilang babae, subalit hindi niya natagpuan. Lumabas siya sa tolda ni Leah, pumasok sa tolda ni Raquel. Nakuha na ni Raquel ang mga Diyos sa bahayan at nilagay ang mga ito sa daladala ng kamelyo at kanyang inupuan. Inalughog ni Laban ang buong palibot ng tolda, ngunit hindi niya matagpuan. At sinabi ni Raquel sa kanya, huwag ka magalit, aking Panginoon, na ako hindi makatayo sa harap mo, sapagkat dinatnan ako ngayon. Kaya't kanyang hinanap, ngunit hindi natagpuan ng mga Diyos ng sangbahayan. Minsan makita natin yung sinabi ni Laban kay Jacob, saan nagsaya tayo kanya? Marahil yun ay alibay lang. Hindi talagang totoong gagawin niya kay Jacob. Kung sinabi ni Jacob ang plano niya, hindi rin papayag si Laban na sa aalis si Jacob ng kasama ng kanyang mga anak. 36. At si Jacob ay nagalit at nagipagtalo kay Laban. Sinabi ni Jacob kay Laban, ano ang aking paglabag at aking kasalanan at habulin mo ko na may pag-iinit? So, ibig sabihin, galit si Jacob kay Laban. Kahit inalughog mo ang lahat ng aking mga kasangkapan, ano natagpuan mong kasangkapan ng iyong bahay? Ilagay mo rito sa harapan ng aking mga kamag-anak at ng iyong mga kamag-anak at ayahan mo pa sila sa ating dalawa. Ako'y kasama sa loob ng 20 taon. Ang iyong mga anak babaeng tupa at ang iyong babaeng kambing ay hindi nakunan at hindi ako kumain ng mga tupang lalaki ng iyong kawan. Ang nilapa ng mababangis na hayop ay hindi ko dinala sa iyo. Ako mismo nagpasa ng pagkawala. Sa kamay mo
inihingi yon maging ninakaw sa araw o sa gabi. Naging ganoon ako sa araw pinaghihirapan ako ng init at sa gabi sila ng lamig at ako ay nalipasan na ng antok. In other words, naging insomniac na si Jacob. Itong 20 taon na nakatira ko sa iyong bahay. Pinaglingkuran kita ng 14 na taon dahil sa iyong mga 2 anak at 6 na taon dahil sa iyong kawan at sa pangulit mong binagawa aking sahod. Kung ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham at kinatatakutan ni Isaac ay wala sa aking panig, tiyak na palalayasin mo ako ngayon na walang dala. Nakita ng Diyos sa aking kapigatihan ang aking pagpapagod at sinawi kanya kagabi. So, ibig sabihin, wala kang karapatan na makahal sa akin. Sabi ni Jacob labang kay Laban, wala naman akong kasalanan sa iyo. Wala ka naman nakitang pag-aari mo kanya, sa akin. Hindi, although hindi alam na si Raquel pa lang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. After verse 43, sumagot si Laban kay Jacob, ang mga anak na babae aking mga anak, at ang mga anak ay anak ko. At ang kawan na ay aking mga kawan at lahat ng iyong nakikita ay akin. Subalit ano magagawa ko ngayon sa mga anak kong babae o sa kailang mga anak na ipinanganak nila? Siyempre wala na siyang magagawa. Asawa na sila ni Jacob. Kaya kalina ngayon, gumawa tayo ng isang tipan at ako at ikaw. At hayaan yun ay maging saksi sa akin at sa iyo. At kumuha si Jacob ng isang bato at tinayo bilang isang bantayog. At sinabi ng Jacob sa kanyang mga kamag-anak, magtipong kayo ng mga bato. At kumuha sila ng mga bato at kailang ginawang isang bunton at sila nagkainan doon sa malapit na bunton. Tinawag ito ni Laban na Egar sa Hadutha. Mahirap naman. Hagar sa Hadutha. Subalit tinawag ito ni Jacob na Gilead. Sinabi ni Laban, ang buntong ito ay saksi sa akin at sa iyo ngayon. Kaya tinawag niya ito sa pangalang Gilead. So ngayon, ito'y kasunduan. Nandoon ang mga kamag-anak nila. So yun ang mga saksi. At naglagay sila ng bantay bilang tanda ng tipan. Kasi kung meron isa sa kanilang lalabag doon sa tipan, pupunta lang sila sa bantay na yun. Ito tanda ng ating tipan. Unlike doon sa sitwasyon ni Esau at ni Jacob, walang nakakita doon. Walang saksi. Pero ito may tanda at may mga saksi ka. Doon sa tipan sa pagitan ni Laban at ni Jacob, ganyan. At ang bantay ay Mispa sapagkat sinabi niya bantayan ng Panginoon na to, ako at ikaw, kaya't hindi tayo magkasama sa isa't isa. Kapag pinahirapan mo aking mga anak, o kung magkasama ka ng iba bukod sa aking mga anak, kahit wala tayong kasama, alalahanin mo, ang Diyos ay saksi sa atin at sa iyo. At sinabi ni Laban kay Jacob, tignan mo ang buntong ito at ang haligi na aking nilagay sa gitna natin. Ang buntong ito ay isang saksi. At ang haligi ay isang saksi na hindi ko lalampas sa buntong patungo sa inyo at hindi ka lalampas sa buntong ito at haligi patungo sa akin upang saktan ako. So mayroon silang boundary. Yung buntong yun ang boundary ng kailang mga lupain. Naway ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor, ang Diyos ng kailang ama, ang umatol sa atin. At si Jacob ay sumumpa ng ayon sa kinatatakutan ng kanyang mga sisa at nagandog si Jacob ng andog sa bundok at tinawag ang kanyang mga kamag-anak upang kumain ng tinapay at sila'y kumain ng tinapay at nanatili sa bundok. Kinaumagaan, maagang bumangon siya ang Laban, hinagkan ng kanyang mga anak na lalaki at babae, binasbasa sila, tumalis siya at bumalik na sa kanyang tahanan. So ito po ang pagbabalik ni Jacob sa lupain ng Kanaan. Tumakas siya dahil hindi siya papayagan ni Laban. Ang concern ni Laban ay tungkol sa kanyang mga anak. Kung pahirapan mo sila, kung sasaktan mo sila kanya. Yun ang concern niya. Marami itong dahilan na tayo niyang paalisin ang kanyang mga anak na babae. Ang concern naman po ni Jacob ay ang kanyang proteksyon laban kay Laban. At ang tipan na yon ay may tanda. Yung bantayog na kailang ginawa ay tanda doon sa tipan na yon. So ito po ang makikita natin pag-anat sa gabing ito. Hindi masyadong challenging. Ano po? Paglalakad lang ng mga pangyayari na 12 anak niya. 11 anak. Mula pa siya Benjamin. 11 anak na lalaki.
ari siyang anak na babae, si Dinah, ano po. At yung kanyang pag-alis mula sa lupain ng Haran, pabalik sa lupain ng Kanaan. Sapagkat, ironically, ang Haran ay ang kanyang pinangkalika. Pero, hindi iyan ang kanyang tahanan. Actually, wala siyang tahanan eh. Kasi palaboy-laboy lamang sa Kanaan mula sa pag-aari. Ang Kanaan ay mabibigay sa lahi na manggagaling sa kanya. Manggagaling kay Isaac, nanggaling kay Abraham, yan ang bansang Israel. So maraming salamat po mga kapatid. So ang mga mag-comment, si Ojan Ocampo, good evening po. Rafael Ortiz, good evening to all. God bless po. Samuel Graneta, good evening brethren. Rafael Caras, Naibag Arabi Kakabsat, Ray Bebs Kapili, pinagpalang pakikinig po. Zenny Luciano, good evening po Brother Lordy sa lahat na nakikinig po. Johnny Diego, good evening Brother Lordy, watching from Lawag City. God bless you. Rene Mardalan, wonderful journey to all. Arnold Dasilo, gandang gabi po sa lahat na nakikinig. Maricel Sanchez Atibagos, good evening po sa lahat. Leonito Toroliza, Mayat Arabi, Kanyayo Amin, kakabsat, iba naman yun. Jim Bautista, hello po. It's better late than never. Yun lang po ang mga walang tanong, ano po. Wala po tayo nakikitang tanong sa gabing ito, ano po. Po, hindi naman po kataka-taka dahil nga po hindi po masyadong komplikado yung bahaging ito, ano po. Tungkol lang po sa 12 anak ni Jacob. Sinasabi lang sa atin ng Biblia sa bahaging ito, pinanggalingan ng bansang Israel at ang pagbabalik po ni Jacob sa bansang Kanaan, ano po. So dito po sa 32, ito po yung magkikita si Jacob at si Esau after 20 years. At ito rin po yung bahagi na pinalitan ng pangalan ni Jacob mula sa pagiging Israel. Siya nakipag-wrestling sa Diyos. Ito po ang makikita natin na kapag ikaw ay may kasalanan, mayroon kang guilty conscience. Yung makikita natin kay Jacob, ano po. Maganda. Bukas po ng gabi, Sabado. Unfortunately po sa amin, malamang hindi pa rin po kami makapagtitipo dahil ang kagustuhan po ng probinsya ng Pampanga ay 30% lang na isakat ng capacity at magkakailangan pa humingi ng permit. Sa mayor, ito hanggang sa August 15, ano po. So, kung gano'n, wala lang kaming panahon humingi ng permit. So, hindi ko alam. Kaya malamang po sa linggo, wala pa kami rin pagsamba. Marami sa susunod linggo. But after that, siyempre, babalik tayo sa pagsamba. Hindi po ibig sabihin na wala kaming konses sa pagsamba. Nalulungkot nga kami pag ganito. Hindi yung iisipin na wala tayong konses sa pagsamba. Pero po, mga binalita si John Layusa sa 1990 stickers chat group ng mga preacher po yon na isang kapatid ang kaasawa ng isang kapatid na namatay. Kanya. Ito po, babasahin ko po. Saka, ito. Sabi dito, yung pong kapatid, ang pangalan niya ay Sister Berlina Espiritu nga niya. Yung asawa niya namatay. Yung asawa niya miyembro na po. Pero yung may kapatid din, na-infection din ng COVID, pati isang anak nila. So, sabi rito ni Brother John Layusa, kung meron gustong tumulong at kakayahan. Ni Andrew pala, Andrew, hindi si John Layusa. Humingi ng tulong na po. Ngayon din po si kapatid na John Bautista na po yung nanay niya siya po ay may sakit naubo at yung kapatid si Ana ay may glaucoma na po ayun ay papunta sa pagkabulag so kailangan daw operahan. So sama natin sila sa ating mga panalangin. Pero may nakita kong tanong. Sa chapter 37, ang paglilihin ng Mangkawan nagkaroon ng batik-batik sa
Sa mga tao, pwede ba rin to? Hindi po, yun ay isang miracle. Ano po? Yun ay ginawa ng Diyos. Kasi ito rin po, nung unang pag-aralan po namin itong bahagi ito ng Genesis nung ako'y binata pa, tinatanong din nila yan. So, totoo ba yung paglilihi kanila? Ang paglilihi po, hindi natin alam. Walang scientific basis ang paglilihi. Although, minsan nagkakataon, ganyan. Kaya ka maputi, pinaglihi kita sa singkamas kanila. Yung kapatid ko babae, si Malay, pag umiiyak, namumula yung ilong, pati mata, sabi kasi ng nanay ko, pinaglihi kita sa manggang pula kanya. Naalala ko pa yun eh, inutos yung tatay ko, bumili ng mangga, ng laman ay pula. Nakabili naman. Ang problema, nakalimutan yung tatay ko doon sa jeep. So, ang ginawa namin, naghintay kami sa tabi ng daan at pinara yung jeep. Buti nila, di pa kinain yung mangga. Hindi ko alam kung totoo yun. Walang scientific basis yung lihi kasi. Pero itong sa bagay ng pinag-aaralan po natin, maliwanag ito yung ginawa ng Diyos. Kung susubukin nyo yan, di ba hindi kayo magtagumpay? Yun po ay ginawa ng Diyos po yan. Yun ay kagagawa ng Diyos para yung pagpandaraya ni Jacob, nilaban-laban kay Jacob ay may tuwid. Kasi ang makakalam lang doon si Jacob, hindi alam nilaban nyo. So ngayon, ganun nagkaroon ng pag-aari si Jacob sapagkat siya'y pinagpala ng Diyos. At hindi si Laban dahil wala namang siyang interes kay Laban. Ang kanyang interes ay na kay Jacob sapagkat nasa kanyang bansang magagaling na panggagalingan ng ating Panginoon ay siya naman. So, hindi pwede sa mga tao yan. Pagka ginawa niyo, baka magkaroon bating-bating anak niyo, hindi maganda. Tsaka, isipin niyo, ang ating katawan ay galing sa genes mula sa ating mga magulang. So, kung ang mga magulang maitim, at ang mga magulang nila maitim, at sinalain ng mga itim, hindi ka pwede maputi kahit anong gawin mo. Kasi genetics yan eh. Yun is may scientific basis. Kaya kung minsan, ang isang pamilya, pakaputi nila. Bakit? Maaaring puti yung nanay, puti yung tatay, tapos puti yung mga magulang ng mga magulang nila, at sa mga kamag-anak nila, so ang lalabas talaga kayo ang puputi. Katulad po sa amin, mixed. Yung aming dalawang lola ay maputi. Yung dalawang lolo namin, mahitim. So pag nagmana ka doon sa mga lolo, medyo hindi ka maputi. Pag nagmana ka doon sa mga lola, medyo maputi ka. Kaya kami sa magkakapatid, ganun din. Meron sa amin na maputi. Hindi naman ka maitim. Ano po? Medyo maputi ako. Si Malay maputi. Si Rami maputi. Pero yung ibang kapatid namin, hindi sila maputi. Dahil nga po, doon sa kombinasyon. So ganun po makikita na, genetics po yan. Pero yun ay miracle. So kayang baliin ng Diyos ang genetics kung gusto niya. Siyang gumawa nun eh. Katulad lamang na kaya niyang buksan ng bahay-batan ni Raquel kahit si Baong. Sapagkat siya nagkapangalan ng Diyos. So ito yung babasahin natin, yun ang ating makikita doon sa pinag-aralan po na. Baka kasi isipin nyo, ganun pala yun. Kasi kung gusto kong maging maputing anak ko kanya, kailangan maglagay ako ng litrato kanya ng isang maputing tao para maging maputi siya. Paano yung mga Aprikano? Gagawin nila, puputi sila. O kaya yung mga Amerikano, pag gusto nila maging maitim, natitingin sila sa isang Afrikanong poster, itim din eh, hindi eh. Genetics talaga yan. Meron pong pangyayari na very rare, pero nangyayari. May isang dalawang mag-asawang puti. Amerikano sila at Amerikana. Nagkanak sila ng maitim. Siyempre, dahil yung babae nanganganak, pag-iisipan ng masama ng lalaki sa ako niya, hindi ko sila maghiwalay. Nung pag-aralan nila yung kanyang lahi, pareho silang may lahing negro. So, yun ang tinatawag lang recessive trait. Yun ang trait na hindi siya dominant. Pero pag ginatsyempuhan yun, lalabas yun.
Kaya nagkaroon sila ng anak na maitim. Yun ay genetics. Pero kung wala kayong lahing, sa lahi niyo, wala kayong lahing maitim, posibleng magkaroon kayo ng anak na maitim. So yun po ay scientific. Yun din ang ginawa ng Diyos. Pagka, kaya nga po yung mga, siguro, dyan ang galing yung mga lahi ng mga tao. Nung nag-iwalay yung mga tao sa pag-iba-iba ng kailang mga wika, pinagsama-sama ng Diyos yan. Yung mapuputi, yan ang salita nyo kanya. Ito maitim, yan ang salita nyo. So ito mga mapuputi, pag nag-asawa kayo, puro mapuputi lalabas dyan. May mga lahi naman ng kombinasyon ng alanganin. Diba, pag pupunta kayo sa Middle East, ang mga tao doon, alanganin, matakaw sa ilong, malaking mata, pero maitim. Ganon din po ang mga taga-India, ganon din sila. Pero may tulad sa atin na brown. At hindi matakaw sa mga ilong ng mga Asiano, ano po? Mga Southeast Asian. O mga Japanese, pero Japanese, Chinese, Korean, yellow. Iba kayo na pagkaputi kaysa sa mga pagkaputi ng mga Caucasian. Mga ganun ang nangyayari dyan. Kasi pagka pare-pareho yung mga genes ng mga tao, ay magiging dominant genes siya lalabas doon. Eh, baka yan ang pinanggalingan ng mga lahi. So ito po ang ating, magandang tanong po yan. Kasi pagtataka talaga yun eh. Bakit naging may batik-batik, may guhit kayo? Kasi mga puro ang kailaban. Puti, puro puti sa kanya yun. Eh, pinagpalan to si Jacob. So, mas marami kay Jacob. Wala siya ninakaw. Bari, tinawid lang ng Diyos sa pandaraya ni Laban. Laban kay Jacob. Magandang tanong po yan. Kaisa-isa lang. So, yun po ang ating pag-aaral po ngayon po. So, tayo po yung manalangin. Banal, kayo po ay katulad ng dati, ay nagpapasalamat sa inyo. Sa patuloy na tinatakilig nyo kami at ibinibigay nyo ay mga pangangailangan sa araw-araw. Higit sa lahat na binigyan nyo kami ng kaligtas sa pamamagitan ng aming Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na aming pinag-aaralan sinasalitsika yung mga salita. Upang lalo pa kami tumibay sa aming paniniwala sa inyong salita, O Diyos. Nakikita rin namin sa iyong pag-aaral at kayo ay aming pang nakikilala sa mga bagay namin pinag-aaralan at binabasa. Dinadalayin po namin naman ang Nanay Virgin Bautista na po na mayroong karamdaman at ang kanyang kapatid na si Sister Ana na kinakailangan maoperahan upang maisalba ang kanyang mga paningin. Dinadalayan din po namin ng kapatid sa kasama po ni Brother Andrew Romero na ang kanyang asawa po ay namatay sa COVID at siya rin po ay mayroong COVID na sana sila ay gumaling at matulungan sa kanilang pangangailangan. At lahat po ng mga kapatid na hindi kapatid na nasa karamdaman ay dinadalahin po namin sila o Diyos. Dinadalahin din po namin ng ayong mga namamahala sa aming bayan na sila sana yung patubayan sa mabuting desisyon na kanilang gagawin para sa aming kabubuti upang kami magpatuloy na matiwasay ng paglilingkod sa inyo o Diyos. Na ako po'y magkaroon na ng kalunasan ng COVID-19 na ito upang makabalik kami sa normal na pamumuhay. Bakit kung hindi naman o Diyos, ay inaasahan po namin ang aming pagdating sa inyong sa takalang inyong sa amin sa langit. Magpakilaman pagdating po ng aming Panginoon. Sana po ingatan nyo kami, patawarin nyo kami sa mga pagkakasala. At ang mga bagay na ito ay aming hiningi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Amen. Wala na po tayong nakitang tanong. So, magandang gabi sa inyo lahat. Na magkaroon tayo ng mahimbing na kapahinga sa gabing ito. At tayo po yung mag-ingat. Stay safe.